May mga tao daw na dumadating sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. Akala natin, hindi mangyayari sa atin yung mga bagay na iniisip nating imposible. Hanggang sa isang araw, eto mismo ang makikita at masasaksihan mo. Hello everyone! Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, may video na tayo. Oo, nakabili na tayo ng ating SD card. So, back in business na po tayo. And syempre, alam kong na-excite ka na sa ating pa-intro for today's video. Masasabi kong worth it ang oras at panahon mo sa pagkikinig mo sa kwentong ito. Para malaman kung bakit, eto na po ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mamma Mia. Iba-iba ang nangyayari sa ating buhay sa araw-araw. May nakakainis, may nakakakilig, may nakakatuwa. Meron din namang nakakagulat. Dear Mamma Mia, hello, itago nyo na lamang ako sa pangalang Liza. Simulan natin ang kwentong ito when I was 27 years old. Ako po ay isang hopeless romantic at isang corporate slave girly sa Pasig. At oo, Mamma Mia, may tiyan po ako na mas dramatic pa kesa sa love life at life story ko. Kung may talent man ako, Mamma Mia, hindi yun sa pagkanta at lalong hindi rin sa pagsayaw. Ang talent ko po ay ang magkaroon ng LBM sa pinaka-inconvenient na pagkakataon. Gatas? No, no, no. Kaaway. May gata? Of course, enemy. Iced coffee? Mortal sin yan para sa akin. Pero syempre, hindi ko yan ipinagmamalaki, lalong-lalo na sa mga lalaki. Sa opisina, Mamma Mia, kilala ko ng lahat bilang tahimik pero witting babae. Laging naka-lipstick. Mukhang may jowa vibes kahit wala naman talaga. Hindi nila alam na tuwing may team lunch, ako yung nag-google muna kung may CR ba doon, malinis ba, ilang cubicle, may pabidet ba? Dahil para sa akin, ang tunay na sukatan ng isang lugar ay hindi po ambience o yung sarap ng pagkain, kundi yung comfort room accessibility. Mamma Mia, Lunes po iyon. Isang tipo ng Lunes na parang gusto mo nang mag-resign pero dahil wala ka namang generational wealth ay wala kang magagawa kundi ang magpakaalipin sa salapi. Nasa pantry ako noon. Nagtitimpla ng 3-in-1 kahit alam kong mali na naman ito para sa tiyan ko. At doon ko siya unang napansin ng maayos. Si Ken. Same company, same department. Finance ata or IT? Hindi ko na naalala basta naka-ID lanyard siya na may authority vibes. Maputi, maayos manamit, may wristwatch na mukhang hindi galing sa Shopee. At higit sa lahat, mabango. Yung bangong kahit hindi mo pa naaamoy, alam mong pleasant sa ilong. Hindi Axe ang pabango niya. Hindi yung mga pabangong mumurahin.
na ang tatapang sa ilong. Yung klaseng parang kompleto sa life insurance at health insurance ang bango. Nagkasalubong ang mga mata namin. "Hi, ikaw yung bagong lipat sa 12th floor, right?" Sabi niya. Ako, internally Mama Mia, gusto kong sabihin sa kanya na, "Anong 12th floor? Sir, nasa cloud 9 na po ako." Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin yun at baka magulat siya. Kaya ngumiti na lang ako, yung controlled smile. Hindi yung kita ang mga ngipin. Yung klaseng ngiti. Elegant, ganun. Yes po, sa marketing." "Nice. By the way, I'm Ken." At dun nagsimula ang 3 linggong chat na magpapayanig pala sa digestive system ko. Hindi kami agad nag-date ni Ken. 3 weeks muna kaming magka-chatmate, Mama Mia. At sa loob ng 3 weeks na yun, ginawa ko ang mga sumusunod. Inaral ang kanyang Facebook account at Facebook timeline mula 2014. Tiningnan kung may ex siyang model. Sinuri kung may baby mama ba siya. Tinanong si HR friend kung may issue ba siya sa attitude. At Mama Mia, base sa aking pag-iimbestiga, clear po siya. Single, matino, walang sabit, close sa pamilya, at may aso. Green flag na green flag yun para sa akin dahil mahilig din po talaga ako sa aso. Yung mga chat namin, mga light lang naman, mga funny, pero may mga pagkakataon na may lalim din naman ang pinag-uusapan naming dalawa. Anong comfort food mo? Anong love language mo? Naniniwala ka ba sa soulmate? Yan ang mga pinag-uusapan naming dalawa. Ako na hopeless romantic. Oo naman, Lord. Ilang taon ko nang hinahanap yung soulmate ko eh. Pero habang lumalalim ang usapan naming dalawa, may mas malalim pang problema. Hindi niya alam na may kakaibang kondisyon ako, Mama Mia. Hindi naman siguro matatawag na medical condition. Siguro pwede pang emotional? Oo. Digestive? Mas oo. Isang Miyerkules ng gabi, pagod ako. Siyempre overtime. Buhay corporate. Wala ka namang choice lalo na kung may mga deadlines and reports na kailangang habulin. Hanggang sa nag-pop up ang message niya sa cellphone ko. "Can I take you out for dinner? May treat." Yung puso ko para pong nagka-cartwheel sa loob ng dibdib ko. Pero yung tiyan ko, nagwa-warning sign na agad sa akin. Pero syempre, Mama Mia, bukod sa libre, gustong-gusto ko rin talaga siyang makasama. Kaya ang sagot ko, yes, sure. Tapos may pa-blushing emoji pa. Hindi pwedeng humindi, lalo na kapag crush mo, 'di ba? Baka hindi na maulit. Baka madala na at hindi ka na yayain ulit. Hindi ako papayag na maging single na lang habang may isang katulad ni Ken na umaaligid-aligid sa paligid. Sabado noon, nagayos ako na parang ako ang bida sa sariling rom-com movie ko. Curled hair, red lipstick, floral dress na may konting cleavage pero wholesome pa rin naman dahil wala ka namang makikitang cleavage sa akin. Perfume na hindi overpowering.
Yung parang powdery and baby scent lang. Ganun kasi talaga ang hilig ko eh. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Liza, this is it. The night that you stop eating alone. Oo nga pala, Mama Mia. Mag-isa lang po ako sa apartment ko. Hindi kasi ako taga Maynila. I'm from Mindanao. Lumuwas lang ako ng Maynila dahil iniisip kong nandito ang future ko. Nandito ang soulmate ko at mukhang hindi nga ako nagkakamali. Pagdating ko sa restaurant, andun na siya. And my God, Mama Mia. Hindi ko alam, naging times 10 ang kagwapuhan niya sa paningin ko nung gabing yun. Naka-white polo, sleek watch, relaxed confidence. Alam mo, hindi ko malaman kung bakit parang extra maganda ka ngayong gabi. Sabi niya. Mama Mia, kung may soundtrack lang talaga ang buhay ko gaya ng sa pelikula, tumugtog na sana ang violins. Ngumiti ako. Hindi ko sinabi sa kanya na ganun din naman ang obserbasyon ko. Nadihamak na 10 times ang kagwapuhan niya nung gabing iyon. Umorder kami, Mama Mia, dahil hindi ako familiar sa restaurant at syempre, ayoko naman na magmukhang demanding o kung ano pa man. Hinayaan ko siyang umorder for me. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kondisyon ko. Syempre nakakahiya yun, 'di ba? Nakakahiyang ipagkalat na meron akong upset tummy. Kaya ngumiti lang ako. Sigurado ka ba? Ako mag-o-order for you? Yeah, hindi naman ako pihikan eh. Kumakain ako ng kahit ano. Ewan ko pero parang may pilyong ngiti na gumuhit sandali sa kanyang mukha nung sinabi ko yon. Late ko nang na-realize na pwede palang intindihin yun sa bastos na pamamaraan. Pero nagkunwari na lang akong walang alam. Tinawag niya na yung waiter at umorder na siya. Carbonara, garlic bread, iced coffee. Deadly combination, Mama Mia, alam ko yon. Gusto ko sana siyang pigilan. Gusto ko sanang sabihin na wag na pala, ako na lang ang o-order for me. Pero syempre, dahil gusto kong magpaka-classy, hindi ako umangal. Ngumiti lang ako. Gaya ng karamihan sa ating mga Pilipino na hindi nagsasabi kung na-o-offend o meron na palang mali. Mama Mia, kahit alam ko na magkakaproblema ako sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng crush, hinain ko pa rin ang mga in-order ni Ken para sa akin. At dahil nga napakalala ng digestive problem ko, sinabayan pa ng kaba dahil crush ko nga siya. Doon na nagsimula ang matinding trahedya. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga travel goals niya, may ibang nagta-travel na sa loob ng bituka ko. Girl, isa pa, mas malakas. Yung parang may baby dinosaur na nagtitraining sa loob ng tiyan ko. Habang nagkukwento siya, hindi ko mapigilang magdasal sa loob ko. Please naman, Lordo, wag naman ngayon. Kahit mamaya na pag-uwi ko, kahit buong magdamag pa, ayos lang. Wag lang ngayon, please. Pero Mama Mia,
hindi yata nakikipag-negotiate ang destiny. Bigla akong parang isang buntis na sinipa ng baby sa tiyan. Mamma mia, unti-unting naglabasan yung malalaki at malamig kong pawis. Tapos, nagsimula na ang subtle cramp ng aking tiyan. Yung pakiramdam na parang may countdown timer sa loob ng katawan mo, na para bang anumang oras may sasabog na bomba. Bomba na makakasira ng aking aspiring love story. 10, 9, 8. Ken, wait lang ha. Sabi ko, pilit nang umingiti kahit pawis na noon ang noo ko. Mag-retouch lang ako. Retouch? Hindi nga ako naka-makeup dahil hindi naman ako mahilig doon. Pero siguro tama nga ang term ko. Retouch. Kasi i-retouch ko muna ang dignidad ko. Pagliko ko sa hallway papuntang CR, pakiramdam ko noon ay nag-slow motion ang buong paligid. Hindi siya nagso-slow motion dahil sa may nagaganap na romantic scene, kundi dahil bawat hakbang ko tila may kapalit na risk, na parang may kapalit na panganib, Mamma Mia. Yung tiyan ko parang may sariling Wi-Fi signal. Unstable. May intermittent vibrations. Pagpasok ko sa CR, 2 cubicle lang ang meron. 2, Mamma Mia. At dun ko na-realize na minsan sa buhay, hindi pera ang sukatan ng kayamanan, kundi cubicle availability. Buti na lang, Mamma Mia, kahit 2 cubicle lang yun, may isa namang bakante. Hindi na ako nag-inarte pa. Hindi na ako nag-check ng mirror kung smudge na ba yung lipstick ko. Wala na akong ibang pakialam noon, kundi ang mairaos ang nararamdaman kong dilubyo sa loob ng tiyan ko. Dire-diretso agad ako sa loob. Sinara ang pinto at dali-daling umupo sa inidoro. At doon na nga, Mamma Mia, pasintabi po sa mga kumakain habang nakikinig ngayon ng kwento ko. Kasi doon na nga nagsimula ang pa-fireworks display ng lola nyo. Hindi siya yung simpleng tunog. Hindi siya yung pa-cute. Para siyang isang orkestra. Kung may sound engineer sa labas, may platinum record na siguro ako dahil doon. Napasandal pa ako sa pader ng cubicle. Okay. Bulong ko sa sarili ko. Okay lang to. Wala namang tao Pero ang universe, Mamma Mia, mahilig yata talaga sa pa-plot twist. Biglang may pumasok. Naka-high heels. Click, click, click. Dinig na dinig ko ang tunog ng high heels niya sa tiles nung banyo. At hindi lang siya basta pumasok. May dala siyang plastic. At dun ko narinig, Mamma Mia, na para bang may crunch. Chicharon. Chicharon. Ganon ang narinig ko habang umihihi siya. Ako naman, habang nasa loob, ay nagko-concert ang digestive despair ko. Gusto kong maglaho.
Gusto kong maging singaw na lang. Gusto kong maging air freshener na lang, Mama Mia. Sa totoo lang, pinigilan ko po ang tiyan ko nung may pumasok, kaya lang, naramdaman mo yung pagkakataon na hindi mo mapigilan ang sakit ng tiyan mo? At huli na nga, narinig na niya ang pagpa-fireworks display ko. At dahil sa hiya, hindi ako agad lumabas ng banyo. Nagstay ako doon ng mga hanggang 5 minuto. Nagpe-pretend na busy sa pagsi-cellphone. Paglabas ko, Mama Mia, may babae. Agad akong yumuko at nakita kong naka-heel siya. Tahimik siya. Hindi rin makatingin sa akin. Ako rin naman, Mama Mia, hindi rin makatingin sa kanya ng diretsyo. Para po kaming dalawang babae na may isang sikreto. May isang trauma bond na nagbibigkis sa aming dalawa. Lumabas siya. Akala ko tapos na eh. Hindi pa pala. Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Pinindot ko ang flash. Pero wala. Pinindot ko ulit. Wala pa rin. Tinitigan ko yung toilet bowl. Parang ex na ayaw mag-let go. Lord, wag naman ganito, bulong ko. Pinindot ko ng madiin sa pag-asang baka mag-flash na. Pero wala talaga, Mama Mia. At dun na naman ako nagsimulang pinawisan ng malamig na pawis. Trinay kong magbuhos ng tubig gamit ang isang napakaliit na tabo na nandoon. Lumubog naman, pero hindi nawala. Mas lumutang pa nga yung kahihiyan ko. Nagpanik ako, Mama Mia. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Restaurant yun eh, di ba? Nakakahiya. Kaya naman tinawagan ko na ang best friend ko. Bes, emergency. Ano? Anong emergency? May nanakit ba sa'yo? Mas malala pa dun, Bes. Ayaw niyang mag-flash. Tumawa ng malakas ang best friend ko. As in, tumawa, all in caps lock. Habang ako ay nasa battlefield. Sa sobrang desperation ko, gumawa ako ng planong hindi ko akalaing kaya kong gawin. Kinuha ko yung tabo. Nilagyan ko ng tubig. Buti na lang, Mama Mia, lagi po akong nagdadala ng feminine wash for emergency purposes. Kaya nilagyan ko ng feminine wash yung tabong may tubig. Hinalo-halo ko ng mabuti hanggang sa bumula ito. At dahan-dahan ko siyang ibinuhos sa ibabaw ng toilet bowl. Tinakpan ng bula yung ebidensya ng dilobyo sa tiyan ko kanina. Pagkatapos no, nag-spray ako ng pabango. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Kung may lalabas lang na crew, iisipin nilang may nagpi-film ng shampoo commercial. Pagkatapos nun, lumabas na ako. Pinakalma ko ang mukha ko. Naglakad ako na parang walang nangyari kanina. Na parang wala akong pinasabog na malaking bomba. Pero sa loob ko, Mama Mia, feeling ko nag-walk out na ang self-respect ko. Pagbalik ko, si Ken ay nakangiti. Na para bang hindi niya alintana ang tagal ko doon sa loob ng banyo. Okay ka lang? Tanong niya. Siguro napansin niya yung pawis sa noo ko. Hindi ko na kasi nagawang ayusin ang sarili ko bago ako lumabas. Dahil, Mama Mia,
Natakot ako na baka may pumasok at maabutan pa ako doon. Yes, I'm okay. Medyo mainit lang banda doon. Mukhang hindi umaabot yung aircon doon eh. Palusot ko. Mainit ba talaga? Well, sa loob ko may climate change nga eh. Umupo ako at dun ko napansin, Mama Mia. Ilang saglit, may dumaan na crew papuntang CR. At alam mo ba kung anong bitbit niya? Alam niyo ba yung plunger o yung pambomba, Mama Mia? Kasi may bumara sa toilet? Yun ang dala niya. Kulay pula pa talaga at may lalagyan naman ito kaya hindi ka bastos-bastos. Sa totoo lang, gusto ko nang lumundag at tumalon palabas sa restaurant na yun. Hindi ko alam kung nakita ni Ken yung crew. Hindi ko alam kung may naamoy siya. Hindi ko rin alam kung may nagreklamo kaya napansin yun ng crew ng restaurant. Sa totoo lang, Mama Mia, inisip ko noon, baka guilty lang ako kaya pakiramdam ko umaabot dun sa amin yung amoy. Ang alam ko lang nung mga panahon na yon ay gustong-gusto ko na pong umuwi. Pero, nagyayapang maglakad-lakad si Ken. Parang napakalight lang ng coffee nila, no? Pwede ba tayong lumipat sa isang coffee shop? Mama Mia, kung ibang gabi lang yon, go talaga ako. Sasama talaga ako nang walang pag-aalinlangan kahit saan pa ako dalhin ni Ken. Pero hindi ko na kayang mag-risk for the second time around. Ayoko nang mag-round 2 sa banyo. Ken, okay lang ba kung next time na lang? Medyo sumasakit na kasi ang ulo ko eh. At saka napagod ako sa overtime kanina. Totoo naman, Mama Mia. Napagod naman talaga ako sa nangyaring overtime sa opisina. Hindi ko nga lang sinabi sa kanya na bukod sa sakit ng ulo, masakit din ang tiyan ko dahil sa mga pinagkakakain ko. Mama Mia, umayon naman si Ken. Humingi naman siya ng pasensya. Sabi niya, next time na lang daw. Pag-uwi ko ng bahay, abot-abot ang pula ng mukha ko. Teka nga, kanina pa ba mapula ang mukha ko? Nakita at napansin ba ito ni Ken? Sana inisip niya nagbablush lang ako dahil sa kanya. Ang totoo, nagbablush talaga ako sa sobrang kahihiyan ko dun sa restaurant. Makalipas ang ilang araw, natuloy pa rin naman ang second date naming dalawa ni Ken. At bago ako umalis ng bahay, uminom na muna ako ng 2 diatabs. Mama Mia, hindi yon ang aakalain mong preparation sa isang romantic date, right? Pero nag-strategize na muna ako. Gusto kong ma-enjoy ang date naming dalawa ni Ken. Hindi tulad nung nangyari nung unang date namin. Gusto ko safe ang second date. Walang incident. Para mas makilala ko siya. Para mas makapag-usap kami ng maayos at para mas makapag-focus ako sa kanya at sa aming dalawa. At dun ko nga nalaman at napansin na napaka-soft-spoken ni Ken. Goal-oriented. May pangarap siyang mag-abroad. May pangarap siyang magkaroon ng sarili niyang negosyo. At isa pa sa kinatutuwa ko ay close siya sa kanyang mama. Hindi naman po red flag sa akin kapag close ka sa mama mo.
Hindi naman ibig sabihin na kapag close ka sa mama mo, mama's boy ka na agad, 'di ba? Gusto ko yung ganon kasi naniniwala ako na kung paano tratuhin ng isang lalaki ang kanyang ina at mga kapatid na babae, ganun ka din yata tratuhin kapag maging mag-asawa na kayong dalawa. Ang second date namin was a success. Bukod kasi sa uminom na nga ako ng gamot bago makipag-date, hindi na po ako umarte nung tinanong niya ako kung anong gusto ko. Ako na ang umorder ng para sa akin para iwas disaster. Mama Mia, pagkatapos ng second date naming dalawa, tila pareho po kami ni Ken ng nasa isip. Pareho naming gustong subukan. Gustong subukang magkaroon ng relasyon. At dun nga nagsimula ang pagkakamabutihan naming dalawa. Naging maayos ang mga sumunod na date namin ni Ken. Hanggang sa formal na niya akong niligawan at hindi ko naman siya binigo. Naging kami, Mama Mia. At sa loob ng 1 year and 5 months, aaminin kong naging masaya ako. Bukod kasi sa gwapo talaga si Ken, napakabait din talaga niya. Kaya nga, akala ko, siya na talaga. Akala ko, worth it lahat ng sakripisyo, kahit na yung first date restaurant trauma ko sa kanya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, mas malala pa pala ang hindi nagpa-flush sa relasyon. Sa una, yes, perfect siya. Perfect boyfriend. Dahil lumipat na siya ng ibang kumpanya, kasi nga nagkaroon siya ng mas maganda at mas malaking offer, ay hindi na kami naging magkatrabaho. Wala namang problema yun, Mama Mia. Advantage pa nga sa amin Kasi meron pong existing rule yung kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Hindi pwede na maging magkarelasyon ang nasa iisang departamento. Kahit hindi kami iisa ng department, dahil meron pong position itong si Ken, alam kong magkakaroon pa rin ng issue. Kaya nung na-offeran siya sa ibang company at tinanggap niya, hindi na rin ako umangal. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ginawa niya yun para sa akin. Para sa relasyon namin. Para wag nang maging komplikado ang lahat. Pero kahit na hindi kami magkapareho ng kumpanyang pinapasukan, hatid sundo naman niya ako. Consistent ang mga good morning at good night text. Laging may pa-flowers tuwing months sa rin naming dalawa. Kung tutusin, Ken is a dream guy sa halos lahat ng babae. Ang dami ko ngang mga kaibigan, Mama Mia, na nagsasabi sa akin ni hindi raw sila nabibigyan ng flowers ng kanilang mga boyfriend. Pero si Ken, napaka-consistent. Kaya naman yung mga kaibigan ko hindi maiwasang mainggit sa relasyon naming dalawa. Akala nila perfect couple kami. Hag hindi nila alam, may mga bagay din na ikinasasama ng loob ko. Mga bagay na unti-unti kong napapansin habang tumatagal ang relasyon namin. Una, unlike me, hindi niya ako pinapakilala sa mga friends niya. Pakiramdam ko tuloy, hindi siya proud sa akin. Kapag may mga okasyon at tinatanong ko kung nasaan ang mga friends niya, sabi niya, meron daw mga sari-sariling buhay ang mga ito. At wala naman daw siyang mga masyadong close. Pero bakit kahit dun sa mga katrabaho niya sa bagong kumpanyang kanyang pinapasukan
ay hindi niya ako sinasama. Pangalawa na ikinasasama ng loob ko ay yung ayaw niya akong i-post. Call me immature, pero isa po yun sa mga pinag-aawayan naming dalawa. Di ba Mama Mia, tayong mga babae, gustong-gusto natin na pinagmamalaki tayo ng ating mga jowa at partner. Gustong-gusto natin na minamay day tayo, pinopost. Pero si Ken, hindi siya ganon. Nung una, inintindi ko. Sabi niya, hindi naman secret ang relasyon natin. Private. Sorry ha, private lang kasi akong tao, Liza. Ako naman itong si Tanga, naniwala. Kasi mas gusto kong maging in love kaysa sa maging praning. Oo, Mama Mia, di hamak naman talaga na mas masarap ma-in love, 'di ba? Mas masarap na parang happy lang kayong dalawa. Iniisip ko kapag pinagdududahan ko siya, ako din naman. At ang peace of mind ko din naman ang masisira. Hanggang isang gabi, may nag-message sa akin. Girl. Hello, girl. Concerned citizen lang ako. Nakita ko kasi kasama mo tong lalaking nasa picture. Open this profile, oh. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko na sana papatulan. Pero nung makita ko na parang mukha ni Ken, yung nasa maliit na profile nung isang account, ay binuksan ko yon. And yes, Mama Mia, profile picture nga, si Ken na may kasamang ibang babae. Halos magkayakap pa silang dalawa sa post na yon. At alam mo ba kung anong caption? My safe place. Safe place? As in, safe place? Yung kamay ko nanginig. Yung tiyan ko kumulo ulit. Pero this time, hindi dahil sa may nainom ako o nakain akong bawal sa tiyan ko, kundi dahil sa nakita ko. Mama Mia, hindi ako agad naniwala sa aking nakita. Hindi ako yung tipo ng tao na magwawala agad, na mapapraning agad. Tumahimik ako. Pero Mama Mia, mind you, kapag tahimik ako, dun ako delikado. Tiningnan ko yung profile nung babae. Public. May mga highlights. Beach with Ken. Heart emoji. First anniversary. Future Mr. and Mrs. What? Future Mr. and Mrs.? Parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa ulo ko noon. Tiningnan ko yung dates, Mama Mia. 1 taon. 1 taon at 2 buwan. Huminto ako. Hindi. Napahinto pala ako. Kami nun ni Ken, 1 year and 5 months na kami. Ibig sabihin dun, may overlap na nangyari. Hindi ako kabit. May ka-overlap ako. Kasi kapag kabit ka, usually dapat alam mo, 'di ba? Pareho kami ng babaeng ito na niloloko ni Ken. At mas masakit pala yun, Mama Mia, no? In-add friend ko yung babae. Nag-message ako sa kanya. Hi, pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya agad nag-reply. Inisip ko baka nasa archive messages yung mensahe ko.
Gustong-gusto ko nang kumprontahin si Ken pero nagtimpi ako, Mama Mia. Alam kong napakadali lang namang mag-deny. Kaya kailangan ko ng maraming ebidensya bago ko siya kumprontahin. Makalipas ang halos 24 hours ay nakatanggap ako ng mensahe mula dun sa babae. Hi, do I know you? Bakit ka makikipag-usap sa akin? Pagkatapos, Mama Mia, ang nireply ko sa kanya ay yung screenshot ng chinat sa akin ng isang unknown na babae kung saan nandun ng kanyang profile. Alam ko na kung bakit gusto mong makipag-usap. Sabi niya matapos niyang makita yung screenshot na isinend ko. Malinaw, hindi ako ang unang nakadiscover. Nagkita kami nung babae sa isang cafe, Mama Mia. Neutral ground yon. Hindi niya teritoryo at hindi ko rin teritoryo. Wala naman kasi akong balak makipag-away eh. Wala akong balak makipag-agawan. Ang gusto ko lang malinawan. Makipag-usap, ganun lang. Pagdating ko doon ay nakita ko na siya. Nakilala ko siya dahil dun sa profile picture niya. Pero Mama Mia, walang sinabi yung profile picture niya sa personal niyang ganda. Hindi ba yung karamihan sa atin maganda lang sa social media? Pero hindi naman kagandahan masyado sa personal? Siya po iba. Maganda siya. Pero hindi naman yung threatening na ganda. Yung wholesome pa rin. Mukha siyang mabait. Kamukha niya si Mama Mary. Kaya mas lalo akong nasaktan. Nagpakilala ako. Hi, ako si Liza. I know, tiningnan ko na yung profile mo. Upo ka, sabi niya. Umupo ako sa harap niya. Hindi pa nga kami nakakapag-order ay nagtanong na siya agad. Gano'n na kayo katagal? Tanong niya. 1 year and 5 months, sagot ko naman. Tahimik siya na para bang hinihintay niya na magtanong ako. Kami naman, magto 2 years na next month. Mama Mia, pakiramdam ko ay bumalik ako dun sa CR ng first date naming dalawa ni Ken. Yung tipong gusto ko na lang mag-disappear. Kasi klarong-klaro. Sa timeline pa lang, klarong-klaro na pangalawa lang ako. At engaged na rin kami. Sabi niya. Engaged? Parang may boses na sumigaw sa loob ng utak ko. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita. May singsing na? Tanong ko na para akong isang tanga. Meron. Eto. At pinakita nga niya sa akin yung isang engagement ring. At doon ako tuluyang nadurog. Hindi ako ang legal girlfriend. Hindi ako ang future wife. Hindi ako ang pinaplanong makasama habang buhay. Ako ang side character. Side chick sa sarili kong love story. Mama Mia, humingi ako ng tawad dun sa babae. Sinabi ko sa kanyang hindi ko alam. Ikwinento ko rin sa kanya kung paano kami nagkakilala ni Ken. Hindi lang pala siya mukhang Mama Mary. Kaugali din siya ni Mama Mary. Hindi mapanghusga.
Mismong siya ang humingi rin ng tawad sa akin dahil alam niya na nasaktan din ako ni Ken. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya sa akin. Ewan, ikaw, anong plano mong gawin? Balik ko sa kanya ng kanyang tanong. Nagkibit-balikat siya. Hindi ako nag-iskandalo, Mama Mia. Uminom lang kami ng kape pagkatapos ay naghiwalay na kami. Hindi ako nag-post ng kahit ano. Hindi ako nagparinig. Bagkus ay tinawagan ko si Ken. Ken, busy ka ba? Magkita tayo. Agad namang umuo si Ken. Pagkita naming dalawa, kalmadong-kalmado lang ako. Mas kalmado kaysa sa gabi nung carbonara disaster. At yung palang sadya mo, bakit ka nakikipagkita ngayon? May fiancé ka na pala. Diretsahan kong sabi sa kanya. Tumahimik siya. Hindi siya nag-deny. Hindi siya naggagalit-galitan o naging defensive. At hindi rin siya nagpanik. Na para bang ang tagal na niyang pinaghandaan ng araw na ito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, Liza. Sabi niya. Classic line. Pinaplano ko naman na makipaghiwalay na sa kanya. Dagdag niya. At mas classic yun sa isang lalaking nangangaliwa, di ba, Mama Mia? Hindi ko naman sinasadyang mahulog ng tuluyan sa'yo. Yun ang linyang pinaka-classic. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Eto ba yung lalaking kinilig ako nung sinabi niyang mas maganda ako nung gabing unang date naming dalawa? Eto ba yung lalaking iniyakan ko sa traffic? Kasi na-late ako dun sa araw na sasagutin ko na siya? Eto ba yung lalaking iniinuman ko pa talaga ng diet-hubs para lang ma-enjoy ko ang date naming dalawa? Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Ang sinabi ko lang, alam mo, Ken, mas may lakas pa yata ang tiyan ko kaysa sa sayo eh. Mas may paninindigan pa ito. At tumayo ako mula doon, Mama Mia. Iniwan ko siya doon na nakatanga. Alam mo ba, para kaming nasa eksena ng pelikula. Biglang tumugtog ang isang napakasakit na tugtugin. Kanta ni Moira, Paubaya. Pakiramdam ko noon, parang nag-slow-mo ulit yung paligid. Na para ring may nag-slow clap na mga tao dahil dun sa performance ko. Tahimik lang ako habang dahan-dahang naglakad palayo doon. Hindi ko alam kung bakit dahan-dahan. Iniisip ko ba na baka hahabulin ako ni Ken? Baka sabihin niyang ako ang pinipili niya? Hindi. Wala akong iniisip na ganon. Alam mo ba kung anong nasa isip ko noon, Mama Mia? Nagdadahan-dahan ako sa paglalakad dahil pakiramdam ko anumang sandali ay matuduwal at matutumba ako. Para kasing lumilindol sa loob ng katawan ko. Umuwi ako, Mama Mia. At dahil mag-isa lang ako sa bahay, dun ko nilabas ang lahat ng emosyon ko. Umiyak ako. Hindi yung iyak na nagpapakyut. Hindi yung iyak na pang-artista. Hindi yung iyak ni Catherine Bernardo. Kundi yung iyak na hagulgul talaga. Yung may sipon. Yung parang nawalan ka na ng trabaho at dignidad ng sabay.
Yung iyak na ang pangit-pangit mo at ayaw mong tignan ang sarili mo sa salamin habang umiiyak. Kasi naalala ko lahat eh. Yung first date naming dalawa, yung sakit ng tiyan ko, yung hindi pagpa-flush ng toilet, yung plunger, yung effort kong magpaka-perfect para sa kanya, yung effort ko na alagaan ang sa tingin ko yung soulmate na binigay sa akin ng Diyos. Pero para saan ang lahat ng yun? Para maging isang kabit unknowingly? Mas masakit palang lokohin kaysa sa magka-LBM ka sa public restroom. Akala ko kasi, Mama Mia, yung LBM na ang pinaka nakakahiya at nakakasakit ng damdamin na pwedeng mangyari sa akin, pero hindi pa pala. Yung LBM kasi, lumilipas, lilipas. Pero yung betrayal, yung panluloko, yun, nag-iiwan ng malalim na peklat na kahit pa siguro maghilom, hinding-hindi mawawala iyon sa puso at alaala mo. Iniyak ko ng iniyak ang nangyari sa love life ko, Mama Mia. Pagkatapos ng 3 araw, akala ko tapos na. Akala ko wala na. Akala ko ang kailangan ko na lang gawin ay mag-move on, pero hindi pa pala. Kasi pagkatapos din ng 3 araw, ay nag-message sa akin yung fiancé ni Ken. Liza, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Natigilan ako. Ano? Pareho pala tayo ng desisyon. 3 days ago, iniwanan ko na rin siya eh. Sabi ko. Hindi dahil sa'yo kaya ko siya iniwanan, Liza. Mula kasi nung minessage mo ako, hindi na ako mapakali. Alam mo, ang tagal ko nang may nararamdaman na kakaiba, kaya lang binabaliwala ko. Inisip ko na baka paranoid lang talaga ako kasi mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam na women's intuition na pala yung nararamdaman ko. Nung nakipag-usap ka sa akin, doon ako nagsimulang mag-imbestiga. At nalaman kong matagal na pala siyang ganito. Hindi lang ikaw. Ano? Oo. Hindi lang ikaw. Mama Mia, ikwinento niya sa akin na hindi lang po pala ako. Marami pala kami. May pattern pala itong si Ken. Office girl, gym girl, coffee shop girl. Ganon. Iba-iba sa iba't ibang lugar. Dahil nagja-gym si Ken, meron din siyang girlfriend dun sa gym. At sa kanyang bagong pinagtatrabahuan, kaya niya ako hindi dinadala doon at hindi pinapakilala sa mga katrabaho niya dahil meron din siya doon, Mama Mia. Hindi siya confused. Serial cheater siya. Siguro dahil alam niyang gwapo siya. Siguro dahil alam niyang walang babaeng makakahindi sa kanya. Kaya siya nagkaganon. Doon ako natauhan. Hindi ko kasalanan. Hindi rin kasalanan ng fiancé niya. Walang nagkulang kay Ken. At lalong hindi ako second best. At hindi ako dapat na maging option. Si Ken ang problema. Mama Mia, nung nalaman ko yun, dun ko naintindihan. Hindi ko kailangan na gumanti sa kanya. Wala akong revenge post.
Hindi nga ako nagpapa-blind item eh. Kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung anong nangyari sa aming dalawa ni Ken, sinasabi ko lang wala na. Tapos na. Hiwalay na. Walang ibang nakakaalam dahil wala rin akong ibang pinagsabihan. Ewan ko, siguro dahil part of me, nahihiya din na aminin na naloko ako ng isang lalaki. Alam mo ba kung anong ginawa ko, Mama Mia? Nag-gym ako. Alam ko kasing chubby girl ako eh. Nagpalit din ako ng hairstyle. Nag-enroll ako sa isang short course ng pagluluto. Nag-travel din ako locally mag-isa. Kahit ang tagal-tagal ko na sa Maynila, never pa po akong nakapunta ng Tagaytay o Baguio. At dahil dun sa broken heart ko, yun ang ginawa ko, Mama Mia. At ang pinaka-importante, tinanggap ko sa sarili ko na hindi lahat ng gwapo, green flag. Minsan, gwapo na nakapolo at may watch, pero serial cheater pala. Yung akala mo inosente tignan, pero manluloko pala. 6 months later, bumalik ako dun sa restaurant kung saan kami unang nag-date ni Ken. Oo, Mama Mia. Dun sa restaurant kung saan ako naghasik ng lagim. Dun sa restaurant kung saan napahiya ako ng todo. Na kumain ako ng carbonara kahit na bawal sa tiyan kong maselan. Pagdating ko dun, Mama Mia, umorder ako ng garlic bread at tubig at saka yung hindi bawal sa tiyan ko. Pagkatapos kong kumain ay pumunta ako sa loob ng CR. Ganun pa rin ang itsura nito kahit 2 taon na ang nakakalipas matapos ang unang insidente na yun. 2 cubicle pa rin ang nandun. Ngumiti ako. Hindi mo ako natalo. Bulong ko na para bang ang CR yung sinisisi ko. Hindi na ako natakot. Hindi na ako nahiya. Kasi na-realize ko, Mama Mia, yung pinaka-embarrassing na gabi ng buhay ko, hindi pala yun tungkol sa pagkakaroon ko ng LBM at pagpapasabog ng bomba sa banyo. Kundi tungkol pala yun dun sa gabing nauto niya ako. Minsan, hindi nagpa-flush ang toilet sa'yo. Gaya ng minsang hindi nagwo-workout ang isang relasyon na akala mo pang matagalan na. Pero pareho silang hindi dapat maging dahilan para magstay ka sa isang lugar na mabaho. Kung may natutunan man ako sa naging kwento naming dalawa ni Ken, eto yun. Hindi mo kailangang magpaka-perfect para mahalin ka. Kasi nung kami ni Ken, pinili ko talagang maging perfect, Mama Mia. Yung mga shortcomings ko, yung mga weaknesses ko, lahat yun tinago ko sa kanya. Gusto kong makita niya ako bilang isang perfect girlfriend. Kasi nga, gusto kong magkaroon kami ng future together. Pero kahit pala anong perfect mo, ipagpapalit at ipagpapalit ka pa rin. Lalo na ako ang napili mong mahalin ay isang taong walang kakontentuhan sa sarili. Hindi mo kailangang tiisin ang mga red flags para lang may makasama, para lang wag kang maging mag-isa. At higit sa lahat, kung may ayaw mag-flash sa buhay mo, iwan mo. Huwag mong takpan ng bula. Huwag mong pabanguhin. Huwag mong pagtiyagaan. Kasi may mga darating na tao na hindi ka itatago eh. Hindi ka iiwan sa CR ng emosyonal na kahihiyan. Habang kumakapit ka pa rin kasi sa maling tao,
Habang ginajustify mo ang mga pagkakamali niya, hindi mo mahahanap ang taong handa kang mahalin at alagaan kahit hindi ka pa perpekto. Maraming salamat po, Mama Mia, sa platform na ito para makapag-share kami ng sarili naming mga kwento. Sa ngayon po, ako ay nag-iisa pa rin. Single pa rin. Magti-30 na po ako this year. At dahil single pa rin ako, Mama Mia, inisip ko na kung meron mang darating na soulmate, edi meron. Kung wala, ayos lang. Ako na lang ang magiging soulmate ng sarili ko. Sa mga mag-isa ngayon sa buhay, sa mga nag-iisip na baka hindi na makahanap ng mga taong magmamahal sa kanila, ikaw na lang magmahal sa sarili mo. Huwag mong antayin na merong magmahal sa'yo dahil ang ending niyan, madidisappoint ka lang. Hanggang dito na lamang po at naway may natutunan kayo sa naging kwento ng buhay pag-ibig ko. Lubos na nagmamahal sa sarili, Liza. Grabe naman ang kwentong ito ni Liza. Sobra-sobra tong kwentong ito diba? Hindi ko alam kung kikiligin ako, natatawa ako, kasi dun sa first part ng kwento mo. Pero totoo may mga taong darating sa atin na akala natin yun na, gusto natin sila na, kaya kahit mali, kahit may ginagawang hindi maganda, justify natin. Naniniwala tayo sa bawat salitang sinasabi nila. Well, I'm not saying na hindi o wag kang maniwala sa sinasabi sa'yo ng ibang tao. I'm not saying that. I'm not causing trust issues here, okay? Ang sa akin lang, maging tayo, parang magtiwala ng hindi bulag. Magmahal ng hindi nagpapakatanga. Kasi at the end of the day, kahit sino pa yung mahalin mo, wala pa rin kasiguraduhan na kayo hanggang dulo. Ang sigurado ka lang, hanggang sa dulo ng buhay mo, makakasama mo sarili mo. Kaya dapat kung meron ka mang tao na pagkatiwalaan at mahalin ng totoo, yun ay ang sarili mo. Siyempre, mahalin mo rin ang Diyos, 'di ba? Number 1 siya At mahalin mo ang sarili mo dahil yung buhay na meron ka, siya ang may bigay niyan. Yun ang pinaka-importante. Kahit walang nagmamahal sa'yo, tingin mo, wala kang karelasyon, walang nagmamahal sa'yo, lagi mong isipin na meron at merong unang nagmahal sa'yo. Yan ay ang ating Panginoon, kaya ka nga nandito Diba? Maraming salamat, Liza, sa nakakatawa, ngunit nakakabukas isip ding kwento. Thank you very much. At sana sa lahat ng merong may sariling kwento dyan, maging kasing tapang din kayo ni Liza at mag-share din kayo ng sarili ninyong kwento. O kung meron kayong ipahatid sa atin, meron kayong gustong sabihin, collaborations for anything, ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre sa mga suki nating subscriber at members, maraming salamat sa inyong pananatili dito sa ating tahanan. Thank you very much. Hello naman ako sa ating pinakabagong member dito sa ating channel. Maraming salamat. Miriam Gutierrez, hi sa'yo. Hi din ako kay Rose Arevalo, kay Mary Ann Hineza, Marlia Giana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong pagpapamember at pananatiling member dito sa ating program. At syempre, hello din ako kay Lina Ladeza, Sally Buma, Jingjing De Castro, maraming salamat. Mylene Radok, thank you very much. Lynn Gausin,
Arman Declaro, Peak Vibes Cloud. Hello din ako kay Marge Gold at sa lahat ng tagapakinig natin. Yung mga hindi na shoutout, baka sa susunod dating kwento, ikaw naman ang isa shoutout ko. Siyempre sa mga hindi pa po subscriber, kung gusto niyo lang naman, subscribe to this channel and click the notification bell para lagi kang na-update kapag meron tayong bagong kwentong inilalabas. Ako po si Mama Mia na nagsasabing mag-ingat po kayo palagi at mahal ko kayo. Mwah! Bye!